Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taong karanasan at ako'y natutuwa na makasama kayo ngayon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating nakakaligtaan sa ating mga tahanan, paano panatilihing sariwa ang saging. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas ng pagkabigo sa saging. Hindi ba nakakainis kapag bumili kang isang kumpol ng saging na gintong dilaw at perpektong hinog, ngunit pagkatapos lang ng isang gabi, bigla itong umitim, naging malambot, at kailangan mo nang itapon? Akala mo, ang paglalagay ng saging sa refrigerator ang tamang paraan upang ito'y manatiling sariwa, ngunit sa katunayan, maaring aksidenteng pinapabilis mo lamang ang pagkasira nito. Ito ay isang karaniwang pagkakamali na nagiging sanhingang pagkasayang ng milyon-milyong saging araw-araw, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At marahil, ginagawa mo rin ito nang hindi mo namamalayan. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa komprehensibong pagtalakay na ito, ipapakita ko sa iyo ang 4 na napakasimple ngunit nakakagulat na epektibong paraan upang panatilihing sariwa at maningning na dilaw ang iyong mga saging mula ilang araw hanggang isang buwan o higit pa. Kapag natandaan mo ang ilang simpleng tip na ito, hindi mo na kailangang magtapon muli ng saging. Tara na at simulan natin ang pag-aral kung paano pahabain ang buhay ng iyong paboritong prutas. Bago tayo dumako sa mga paraan ng pagpapanatili, mahalagang maunawaan muna natin ang dahilan kung bakit hindi magandang ideya ang ilagay agad ang saging sa refrigerator, lalo na kung ito ay hindi pa gaanong hinog. Ang saging ay isang prutas na tropikal, ibig sabihin ito ay lumaki sa mainit na klima. Dahil dito, napakasensitibo ito sa lamig. Kapag inilagay mo ang saging sa malamig na temperatura ng refrigerator bago pa ito ganap na mahinog, nagaganap ang tinatawag na chill injury. Ang balat ng saging ay mabilis na umiitim, kahit na ang laman sa loob ay hindi pa gaanong hinog. Ang tekstura nito ay nagiging malambot at mushy bago pa man ito, dapat maging ganon, at sa huli, mas mabilis itong nasisira kaysa sa iyong inaasahan. Ang lamig ay nakakasira sa mga cell wall kam saging, na nagpapabilis kam enzymatic browning. Ito ang dahilan kung bakit ang mga saging ay mukhang bulok sa labas kahit bago pa man ito makain. Sa halip na direktang ilagay sa refrigerator, may ilang simpleng hakbang na makatulong upang manatiling sariwa at ligtas kainin ang iyong saging ng mas matagal. Ang paglilinis ay ang pundasyon ng mahabang pagpapanatili ng anumang prutas, at ang saging ay walang pinagkaiba. Marahil ay nakasanayan na nating bilhin ang mga saging sa palengke o supermarket at idirekta agad sa fruit basket. Ngunit ang isang masusing paglilinis ay maaring magpabago ng lahat. Magsimula sa paghahalo ng 2 kutsarangan asin kahit anong asin na available sa inyong bahay, tulad ng rock salt o table salt sa isang malaking mangkok ng tubig. Siguraduhin na ang mangkok ay sapat ang laki para lubusang may lubok ang buong kumpol ng saging. Dahan-dahang hugasan ang buong kumpol ng saging. Ang layunin dito ay alisin ang dumi, alikabok, at anumang leftover ripening agents na maaring ikinabit ng mga nagtatanim o nagbebenta. Mahalaga ito lalo na sa masaging na nabibili natin sa Pilipinas, kung saan minsan ay gumagamit ng pampahinog upang mas mabilis itong may benta. Huwag kalimutang ibabat ang mga tangkay ng saging sa solusyon ng asin sa loob ng halos 2 hanggang 3 minuto. Bakit ang tangkay? Dahil doon karaniwang naipon ang karamihan ng mga artipisyal na kemikal na nagpapahawig sa pagkahino. Ang mga kemikal na ito ay nagpapabilis sa natural na proseso ng pagkasira ng saging. Pagkatapos na pagbabat sa asin, palitan ang tubig sa mangkok. Ngayon, magdagdag ng 1 kutsara ng baking soda sa sariwang tubig. Dahan-dahang paikutin ang mga saging upang pantay na mabalutan ng solusyon ang mga balat. Ang baking soda ay may natural na kakayahan na mag-neutralizing acids at makatulong sa pagpapanatili. Hayaan muling ibabat ang mga tangkay sa solusyon ng baking soda sa loob ng 4 hanggang 5 minuto. Makakatulong ito na lalo pang mapabagal ang natural na pagkahinog ng saging. Panghuli, gamitin ang isang malinis na paper towel o malinis na tela na tuyo upang thoroughly tuyuin ang bawat saging.
lalo na sa paligid ng tangkay. Anumang natitirang kahalumigmigan ay maaring magdulot ng amag o magang pagkasira. Ang Pilipinas ay may tropical na klima na may mataas na humidity, kaya ang pagtiyak na tuyo ang saging ay mahalaga upang maiwasan ang pagdami ng fungi at bakterya. Sa ilang minuto lamang ng tamang paglilinis at paghahanda, mapapanatili mong sariwa, dilaw at handang kainin ang iyong masaging sa loob ng hanggang 5 hanggang 7 karagdagang araw. Ito ay isang simpleng hakbang na madalas nating nilalaktawan ngunit may malaking epekto. Ang susunod na paraan ay medyo kakaiba ngunit nakakagulat na epektibo. Gumagamit ito ng prinsipyo ng pagharang sa paglabas ng ethylene gas, isang natural na hormon na nagpapabilis sa pagkahino ng prutas. Una, ihanda ang isang kumpol ng saging na hino na, ibig sabihin may pantay na dilaw na kulay ngunit walang batik. Kailangan din nating ng isang kandila. Tiyakin na ang magatangkay nga saging ay ganap na malinis at tuyo tulad ng ginawa natin sa unang paraan. Ito ang punto kung saan pinakamadalas lumalabas ang kahalumigmigan at kung saan ginagawa ang ethylene gas. Ang ethylene ay isang natural na compound na nagpapabilis sa prosesong pagkahino. Ngayon, sindihan ang kandila at tunawin lamang ang sapat na wax. Maingat na patakan ng mainit na wax ang pinutol na dulo ng bawat tangkay ng saging. Siguraduhing takpan ang buong ibabaw. Ang wax na ito ay nagsisilbing protective seal. Pinipigilan nito ang pagpasok ng hangin, kahalumigmigan at bakterya habang pinapabagal din ang paglabas ng ethylene gas. Dahil sa barrier na ito, mas mabagal mahinog ang saging at maaring manatiling sariwangang karagdagang 3 hanggang 5 araw kumpara sa normal. Kung ang isang saging ay mayroong 2 pinutol na bahaging tangkay halimbawa, kung ito ay hinati mula sa isang kumpol, siguraduhing takpan ang parehong dulo. Kung marami kang saging, maaari mong ahitin ang kandila at tunawin ito sa isang double boiler, isang palayok na may kumukulong tubig na pinatungan ng isa pang palayok na may wax. Sa halip na sunugin ang isang kandila sa isang pagkakataon, mas mabilis at madali ito, lalo na kung galing ka sa palengke at marami kang saging na bibilhin tulad ng saging na saba o latsatan. Susunod, hayaang magpahinga ang masaging sa loob ng ilang minuto hanggang sa ganap na lumamig at tumigas ang wax. Panghuli, itago ang mga saging sa isang malami, tuyo, at may mayos na ventilasyon na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw. Iwasan ang paglalagay ng mga ito sa selyadong plastic bags o malapit sa mga hinog na prutas tulad ng mansanas, peras o mangga. Ang nga prutas na ito ay naglalabas din ng ethylene na maaring maging sanhi ng mas mabilis na pagkahinog ng iyong masaging. Sa ilang simpleng hakbang lamang, mapapanatili mong sariwa ang iyong maksaging sa loob ng ilang araw ng natural at ligtas. Kung nais mong panatilihing sariwa ang iyong magasaging sa loob ng ilang linggo o buwan, ang freezer ang iyong pinakamahusay na kaibigan. Ito ay perpekto para sa mga saging na hindi mo kaagad kakainin o gagamitin sa mga recipe tulad ng smoothies, banana bread, o ginanggang. Una, pumili ng masaging na just ripe. Ibig sabihin, ang mga saging na may pantay na dilaw na balat. Hindi na berde ngunit hindi pa nabubugbog o malambot. Ang ganitong uri ng saging ay nagsisiguro ng natural na tamis, masarap na lasa, at nagpapanatiling ang magandang tekstura pagkatapos ng pagyeyelo. Para sa mga saging na overripe na at may mabatik-batik na, maaari mo pa rin itong i-freeze ngunit mas mainam ito para sa mga panghimagas na lutuin na. Pagkatapos piliin ang mga saging na tumutugma sa mga kinakailangan, simulan ang pagbalat ng buong saging. Depende sa layunin ng paggamit sa kalaunan, maaari mong iwanan ang saging ng buo o hiwain ito sa katamtamang hiwa. Kung gagamitin mo ito sa smoothies, mas practical na hiwain na ito bago i-freeze. Kung para sa banana bread, maaring buo o hiwa. Susunod, upang limitahan ang pag-itim ng saging kapag nagelo oksidasyon. Ilagay ang masaging sa isang zip bag. Ayusin ang maito ng maayos. Huwag itumpok ang mga saging sa ibabaw ng isa't isa upang maiwasan ang pagkabugbog, lalo na kung ang mga ito ay hino na. Pagkatapos, gumamit ng straw upang sipsipin ang lahat ng hangin mula sa zip bag. Makakatulong ito upang limitahan ang oksihenasyon at pahabain ang oras ng pagpapanatili.
Maaari ka ring gumamit ng vacuum sealer kung mayroon ka nito. Ang pag-alis ng hangin ay susi sa pagpigil ng freezer burn at pagpapanatili ng kalidad ng saging. Huwag kalimutang markahan ng malinaw ang petsang pagyeyelo sa bag para sa madaling pagsubaybay. Pagkatapos, ilagay ang manggasalyadong bag ng saging sa freezer compartment ng refrigerator. Ang ideal na temperatura NG pagyeyelo ay negatibo 18 grado C, 0 grado F o mas mababa. Sa paraang ito, ang saging ay maring mapreserba ng mayos sa loob ng halos 2 hanggang 3 buwan habang pinapanatili pa rin ang lasa at nutrition. Kapag kailangan mo lang kunin ang mga saging mula sa freezer at tunawin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa cool na compartment ng refrigerator overnight o pag-iwan ng mga ito sa temperatura ng silit sa loob ng 18 hanggang 20 minuto. Kung gagamitin sa smoothies, maaari mo itong idiretso sa blender habang frozen pa. Kung para sa banana bread, mas mainam na ganap itong matunaw. Ang frozen bananas ay isang mahusay na paraan upang hindi masayang ang mga saging na hindi ninyo agad makakain. Ito ay perpekto para sa mga nagluluto ng smoothies araw-araw o mahilig maghurno ng banana bread. Ito ay isang simpleng trick na madalas gamitin kahit ng ilang mga tindera ng prutas sa Pilipinas upang panatilihing sariwa ang kanilang paninda. Ito ay gumagamit ng papel na pampunasan upang kontrolin ang paglabas ng ethylene gas. Ang kailangan mo lang gawin ay bahagyang basain ang isang napkin o tissue na may counting tubig, sapat lamang upang maging mamasa-masa, hindi basang-basa. Ang layunin ay hindi ibabat ang napkin kundi gawin lamang itong damp. Pagkatapos, balutin ito ng mahigpit sa paligid ng mga tangkay ng saging, ang bahaging nagduduktong sa mga saging. Ang mamasa-masang napkin ay nakakatulong upang panatilihing malamig ang matangkay at binabawasan din ang paglabas ng ethylene gas na nagpapabagal naman sa natural na proseso ng pagkahinong ng mga saging. Gumamit ng rubber band upang secure ang napkin upang manatili ito sa lugar at hindi lumuwag. Pagkatapos nito, ilagay ang kumpol ng saging sa isang malamig, tuyo, at may mayos na ventilasyon na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw at hindi malapit sa iba pang hino na prutas. Sa paraang ito, ang saging ay maring manatiling sariwang 3 hanggang 5 araw na mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang balat ay magpapakita ng mas kaunting maitim na batik at ang saging sa loob ay mananatili pa ring malambot, matamis at natural na masarap. Ito ay isang mahusay na solusyon kung wala kang ibang materyales at kailangan mo lamang ng ilang araw na dagdag na shelf life. Ang huling paraan ay lalong kapakipakinabang kapag mayroon ka lamang maliit na bilang ng saging at gusto mong gamitin ang mga ito ng paunti-unti o kung nais mong ihiwalay ang mga saging upang hindi makakasabay-sabay na mahinog. Gumamit ng pahayagan o malinis na paper towels upang dahan-dahang balutin ang bawat saging ng individual. Tandaan, hindi na kailangan balutin ang mga ito ng masyadong mahigpit, sapat lamang upang limitahan ang kanilang direktang pagkakalantad sa hangin at upang makatulong na sumipsip ng ethylene gas na natural na inilalabas ng saging. Ang pagbabawas ng exposure sa hangin at pag-absorb ng ethylene gas ay nagpapabagal sa proseso ng pagkahinog. Kapag nabalutan na, ilagay ang mga saging sa isang breathable basket o tray, siguraduhin hindi sila nakatumpo sa ibabaw ng isa't isa. Makakatulong ito upang maiwasan ang pagkabugbog ng saging lalo na kung ang maito ay hinok na. Panatilihin ang mga ito sa isang malamig, tuyo at may mayos na ventilasyon na lugar malayo sa direktang sikat ng araw. Gamit ang paraang ito, ang saging ay maaring manatiling sariwa sa loob ng 7 hanggang 10 araw, pinapanatili ang kanilang maliwanag na dilaw na kulay nang hindi umiitim o nagiging malambot tulad ng mangyayari kung iwanang walang takip. Ito ay isang lubhang simpleng trick na nagdudulot ng nakakagulat na magandang resulta. Talagang sulit subukan ngayon. Bilang isang doktor na may mahabang karanasan, naniniwala ako na ang pagkaunawa sa siyensa sa likod ng mga bagay ay makakatulong sa atin na gumawa ng mas matalinong mga desisyon. Narito ang ilang karagdagang kaalaman at tip tungkol sa saging. Ang saging, tulad ng maraming iba pang prutas, tulad ng mangga,
mansanas at pras ay naglalabas ng ethylene gas. Ito ay isang natural na phytohormone na nagsisilbing senyales para sa pagkahinog. Kung ang isang saging ay nasa tabi ng isa pang saging na naglalabas ng maraming ethylene, mas mabilis itong mahinog. Kaya ang paghihiwalay o pagharang sa paglabas ng gas na ito ang susi sa pagpapanatili ng freshness. Pansinin na sa halos lahat ng maparaan na tinalakay natin, ang tangkay ng saging ang pinagtutunan ng pansin. Ito ay dahil ang tangkay ang pangunahing daanan ng ethylene gas at kahalumigmigan. Kaya't ang paharang o pagprotekta sa tangkay ay napakahalaga. Kahit na hindi pa gaanong hinog ang saging, iwasan ang paglalagay nito sa selyadong plastic bag. Ang plastic bag ay nakakapagtrap na ethylene gas na nakpapabilis sa pagkahinog. Mas mainam na ilakay ito sa isang open fruit bowl o sa isang lugar na may maayos na airflow. Sa Pilipinas, kung saan mainit ang klima, ang pinakamainam na lugar upang mag-imbak ng saging ay sa isang cool, dry, and well-ventilated area. Ito ay maaaring sa counter ng inyong kusina, basta't malayo ito sa direktang sikat ng araw at sa mga appliances na naglalabas ng init tulad ng refrigerator exhaust. Kung mayroon kayong pantry na mas malami, mas mainam ito. Kung ang saging ay umitim na at napakalambot na, huwag pa ring itapon. Ito ang pinakamainam na saging para sa banana bread, banana kue, turon o banana smoothie. Ang overripe na saging ay mas matamis at mas madaling i-mash. Ito ay isang paraan upang maiwasan ang food waste. Sa Pilipinas, napakaraming masasarap na resipe na gumagamit ng saging, kaya't laging may gamit ang saging hinog man o overripe. Kung ayaw mong sabay-sabay mahinog ang lahat ng iyong saging, bumili ng iba't ibang level ng pagkahinog. Halimbawa, bumili ng ilang berdeng saging, ilang semihino, greenish yellow, at ilang ganap na dilaw. Sa ganitong paraan, magkakaroon kang supply ng saging sa loop ng mas mahabang panahon. Tandaan na ang ilang prutas ay naglalabas ng mataas na antas ng ethylene gas. Bukod sa saging, kasama dito ang mansanas, peras, avocado, at mangga. Kung gusto mong pahinugin ang saging ng mas mabilis, ilagay ito sa tabi ng isa sa mga prutas na ito. Ngunit kung gusto mong panatilihing sariwa, ihiwalay ang mga ito. Ang ilang prutas, tulad ng dalandan, ubas, at berries, ay hindi gaanong naglalabas ng ethylene at hindi rin gaanong apektado ng ethylene. Maari mong ilagay ang mga ito nang makasama ng walang gaanong epekto sa kanilang pagkahinog. Kung ang iyong saging ay ganap ng hinog, perfectly yellow, walang green, at gusto mo itong i-delay ang pagitim ng balat, maari mo na itong ilagay sa refrigerator. Umiitim pa rin ang balat, ngunit ang laman sa loob ay mananatili namang sariwa sa loob ng ilang araw. Ito ang tanging oras na magandang ilagay ang saging sa refrigerator at pagkatapos na lamang ito ay ganap na hinog. Ang pag-aral kung paano panatilihing sariwa ang saging ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid sa iyong sariling bahay. Ito ay may mas malalim na epekto sa ating komunidad at kapaligiran. Sa Pilipinas, tulad ng maraming iba pang bansa, ang food waste ay isang malaking problema. Milyon-milyong kilo ng pagkain ang nasasayang araw-araw mula sa produksyon, transportasyon hanggang sa ating mga tahanan. Kapag nasasayang ang mga saging, naapektuhan nito ang ating mga magsasaka. Pinahirapan nilang itanim, alagaan, at anihin ang mahaging na ito. Ang bawat saging na tinatapon ay nangangahulugan ng nawawalang kita para sa kanila. Sa pagpapanatiling saging, sinusuportahan natin ang kanilang kabuhayan. Ang pagkain na nasasayang at napupunta sa mga landfills ay naglalabas ng methane gas, isang potent greenhouse gas na nakakasama sa ating kapaligiran at nag-ambag sa climate change. Sa pagbabawas ng food waste, nakakatulong tayo na protektahan ang ating planeta. Para sa bawat Pilipino, ang pagtitipid ay mahalaga. Sa pamamagitan kang pagpapanatiling saging, hindi mo na kailangang bumili ng madalas na nakakatulong sa iyong budget sa groceries. Ang saging ay isang mahusay na pinakmulan ng potassium, vitamina B6, vitamina C, at fiber. Mahalaga ito sa ating kalusugan. Kapag nasasayang ang saging,
nasasayang din ang benepisyong pangkalusugan na ibinibigay nito. Kaya't ang simpleng pag-aral ng maparaan ng pagpapanatili ng saging ay hindi lamang isang simpleng life hack. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking kontribusyon sa ating ekonomiya, kapaligiran at kalusugan. Naway ang detalyadong gabay na ito mula sa akin, si Dr. Diwa Husay, ay makatulong sa inyo upang mas maintindihan at mas magamit ng husto ang inyong saging. Maraming paraan upang panatilihing sariwa ang ating paboritong prutas at ang bawat isa ay may sariling kalamangan depende sa inyong pangangailangan. Mula sa masusing paglilinis gamit ang asin at baking soda, sa paggamit ng wax, pag-freeze para sa pangmatagalan, o ang simpleng paper napkin, may solusyon para sa bawat sitwasyon. Paano mo karaniwang iniimbak ang iyong magasaging? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong paraan sa komento sa ibaba. Gusto kong matuto ngang mas maraming magagandang tip mula sa inyo dahil ang kaalaman ay laging mas maganda kapag ibinabahagi. Maraming salamat sa panonood ng buong video at sa paglalaan ng oras upang matuto. Kung nakita mong nakakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-save upang may bahagi mo ito sa iyong makaibigan at pamilya. At pinakamahalaga, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, siguraduhin i-click ang subscribe button upang hindi mo mapalampas ang anumang kapakipakinabang na tip sa aming mapaparating na video. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa kalusugan at pagpapanatiling ang ating mga pangangailangan. Kita-kita sa susunod na talakayan.